Kayo asa na yung warrant nyo? Naman eh. Yan, lintik na warrant yan. Tagal na yan. Bakit di nyo madala rin eh? Andini naman ako. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang akyatin ng mga operatiba ng NBI ang kondominium na ito sa Eastwood, Quezon City. Dito na sinerve ang warrant of arrest na paglabag sa Optometry Act sa Baguio noong 2018. We're going to serve this warrant of arrest. So far as we're concerned, that this is still a valid warrant of arrest. We verified it with the court. Yun ang facts ngayon. Sir, pwede po bang i-verify nyo muna po ito? Kasi Hindi ko lahat i-verified, sir. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest. Hello YouTube and welcome to my channel. This is Coach Jared, your life and career coach on YouTube. Ngayon, May 19, 2020 ay hinuli na si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Okay? Kanina po na ibinalita po sa akin na hinuli na ng National Bureau of Investigation o ng NBI si Francis Leo Marcos. Tumakbo po ang batas. Okay? Dahil ang batas po ang nangibabaw, ang rule of law. Ito na po ang matagal nang iniintay ng mga nabiktima ni Norman Mangusin. Okay, alam naman natin lahat sa mga nakaraan kong vlogs na marami pong ginawang hindi maganda itong si Norman Mangusin. Pag-aaralan po natin kung paano umabot sa punto ng paghuhuli. Okay, naibalita po yan kanina dito po sa GMA News Online. May 19, 2020, 1:27 PM nung una itong in-upload at in-update ng 3:36 PM. Okay, sabi po dito, the National Bureau of Investigation has arrested businessman pa talaga, Francis Leo Marcos for alleged violation of the optometry law. Okay, mamaya pa pag-uusapan natin yung mga naging yung mga inihain sa kanyang kaso, no? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Marcos was arrested by the NBI Cybercrime Division over a case in Baguio City for violation of the Republic Act 8050. Isa Avendaño Umali reported on Double B. Okay, so nireport ito kanina sa radyo. Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo said agents arrested Marcos in Quezon City on Tuesday morning on the strength of a warrant of arrest from a Baguio court. So inaresto po siya. Ibinalita po ito kanina sa GMA, no? Inaresto po siya sa loob mismo ng 35th floor ng Legrand Towers. Okay? Ang kanyang sinasabing opisina. Marcos allegedly distributed eyeglasses without the approval and permission of the Philippine Association of Optometrists, he said. So, ito yung sinasabi yata na Optimum Eye Care something o Optimal Eye Care mission na ginagawa ni Norman Mangusin. No? Lorenzo said the NBI is also verifying charges against Marcos for qualified human trafficking. Qualified human trafficking and violence against women. Okay, mamaya titignan natin kung ano yung mga meron sa mga kaso na yan. No? The businessman is also being investigated by different units of the NBI, the official said. So, hindi lang pala ito yung tatlong kaso na meron siya. Iniimbestigahan din siya sa marami pang kaso na isinampa laban sa kanya. Pero hindi na isinama dito sa article na to. An internet personality, Marcos has more than 1 million subscribers on YouTube. Okay, so ngayon puntahan natin yung actual na arrest niya. No? Hindi ako makabigay ng comment dun sa kung paano siya inaresto sa Legrand. Ang mga videos dito na ipapalabas ko is yung kung paano siya tinrato sa loob ng NBI mismo. Dito sa video na to, makikita natin si Deputy Director Lavin na ini-interview si Norman Mangusin. No? So panoorin natin siya. So, you have been apprised of the rights, no? Ayun. So kung maririnig nyo dun sa ano niya, dun sa unang-unang sinabi ni Deputy Director Lavin, ang unang-unang niyang sinabi is, you have been read your rights. Ibig sabihin, sinabi na kay Norman Mangusin kung ano ang kanyang mga karapatan. Ano ba yun? Kung nabalitaan nyo na yung Miranda rights, okay, Miranda rights ha, papakita ko sa inyo yung Miranda rights, ilalagay ko dito sa screen. Okay, ano yung Miranda rights? Yan yung mga sinasabi ng mga polis kapag aarestuhin na. Yan yung you have the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him present with you while you're being questioned.
If you cannot afford a lawyer, then one will be appointed to represent you before any questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. So ito, yung sa huli, ito na yung tinanong sa kanya ni Deputy Director Levin. No? Do you understand each of these rights? So yun yung tinanong ni Deputy Director Levin dito sa sitwasyon na to. No? So, kung papansinin niyo sa loob pa lang ng opisina ng NBI, sinabihan na ni Deputy Director Lavin si Norman Mangusin na lahat ng kanyang sasabihin ay pwedeng gamitin laban sa kanya. Bakit ka nandito? You've been informed of the nature of the arrest, charges against you. Let me ask you direct. I want you to answer me directly. Yes, sir. Look at my eyes now. Yes, sir. I can help you. Sinaktan ka ba ng mga ente in the course of the arrest? Real hard? Hindi po. Okay, importante rin yung tanong na yun, no? Kung sinaktan ba siya ng mga ahente real hard. Dahil ayaw ni Deputy Director Lavin na ma-default yung pagkaka-aresto. Kasi kapag sinaktan siya, ma-default yung pag-a-arrest. Kasi nandito yan sa Know Your Rights. Ang Know Your Rights ay ginawa ng Philippine National Police, okay, para malaman natin kung ano ba mga karapatan natin kapag tayo ay nakikipagharap sa mga law enforcement bodies. So mga police, NBI, CIDG, nakasulat dyan, Police Authority Responsibilities and Your Rights During Police Operations. So habang inaaresto, ano ba ang karapatan mo? Una, sabihan ka kung ano yung dahilan kung bakit kayo naaresto. Pangalawa, magipakita sa iyo yung ng arresting officer yung warrant of arrest. Pangatlo, sabihan ka ng mga karapatan mo, yung Miranda rights, yung binanggit ko kanina. Pang-apat, kapag arrest na without warrant, dapat dalhin ka diretso sa police station na hindi naman nag-a-apply dito dahil meron namang warrant si Norman Mangusin. Pero ito yung importante dyan. You shall not be subjected to torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng i-torture, hindi pwedeng daanin sa dahas, hindi ka pwedeng saktan, hindi ka pwedeng i-intimidate, hindi ka pwedeng i-threaten kapag ikaw ay inaaresto. At i-subject ka sa medico legal, marinig nyo, tatanungin siya tungkol sa medico legal, tatanungin siya dyan. Then you take off your... Okay, pinatanggal yung jacket. Normal yan. Have you been medical examined? Ayan, medico legal. Na-examine na ba ito? Okay. Perfect, sir. So sa kanina, nabinasa natin sa Know Your Rights, kapag ikaw ay inaaresto, kailangan meron kang physical examination by a medico legal or in absence of such officer by any government physician in the area. So sinisigurado dito ni Deputy Director Lavin na hindi made-default yung kanilang pag-aresto. Mr. Lee, you have complaints against the agents, the arresting officers? Wala naman po. Yan, tinanong kung may complaints Tell me based on... Wala po. Wala, okay. Sige. Harap tayo sa media. Opo. Okay? Basta tayo, there are some persons who would like to greet you. Opo. Dito, I think one of them is... Sir, introduce yourself. Okay, so bago siya iharap sa media kanina, nagkita muna sila o pinakausap muna siya kay Yulen Marcos. Okay? So malalaman natin ngayon dito kung ano yung mangyayari sa usapan nila. It is a privilege communication. Yun lang po masasabi. Why are you using the Marcos? I am a Marcos. My name is Marcos. Okay, ilang beses niya sinabi dito na siya daw ay isang Marcos. Pero kung maalala natin, sa mga live stream niya, ilang beses din yung dininay na siya raw ay isang Marcos. Okay? Sinabi niya na hindi raw siya parte ng pamilya, hindi raw siya parte ng clan. Tapos ngayon dito, sasabihin na naman niya, siya raw ay Marcos. I'm a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one who gave me the name. Ayun nga, sa video niya kay Tres Rosas, sinabi niya kay First Lady mismo na patay na raw ang kanyang parehong magulang. So sabi nga nila, ang isda doon nahuhuli sa bibig,
kung si Norman Mangusin na isda, ilang beses nang nahuli to? Ilang beses to nabingwit? Yes, you can go there. No question about being Marcos. I'm a Marcos. Careful not to be there that your mother is died already. No. Remedios Antonio, the name of your mother, right? Yes, that's Let me remind you of the of your rights. You have been apprised by the agents during the. Pinaalala ni Deputy Director Lavin kay Norman Mangusin ang kanyang karapatan na huwag magsalita. Kasi anything, sabi nga sa Miranda rights, no? Anything, kahit anong sabihin mo, anything you say can and will be used against you. Kahit anong sabihin mo ay gagamitin para o laban sa'yo sa korte. Sinasabihan siya ni Deputy Director Lavin na mag-ingat siya sa mga sinasabi niya. Si Kuya Yulen, no, merong ngiting tagumpay dyan. Yan ang tatawag natin, ngiting tagumpay, Kuya Yulen. Sige, panoorin pa natin. The arrest and you are assisted by your counsel. Yes, sir. See you in the court. See you in court. I will. Yes. Ang lakas ng loob ni Norma magsabi ng I will kasi wala naman talaga siya yung pupuntahan sa korte na lang talaga tsaka sa kulungan. wala na talaga siya ibang pupuntahan kasi korte at kulungan lang ang pwede niyang sabihin talaga. Hindi naman niya pwedeng sabihin, I'll see you in the mall, I'll see you in my office. Wala namang gano'n kasi arrested na siya eh. Korte at kulungan lang ang pupuntahan niya. Wala nang iba. Okay. So, after nito, no, after nung nag-usap sila ni Yulen Marcos, humarap na sa media itong si Norman Mangusin. Ito yung nakarating sa akin balita na nakapag-post daw siya ng bail. Okay, na siya raw ay nakapag-post ng bail o magpo-post yata ng bail kaya raw siya ay makakauwi sa Legrand o makakalabas ng Legrand. Ito rin yung sinasabi sa amin ng mga Normanians na meron daw siyang ngiting tagumpay na tinatawa-tawanan lang daw niya yung kaso kasi magaan lang naman daw, kaya daw niya itong lusutan. Panoorin natin yung video. Wala lang. Oh, kumusta kayo? Ay, kuya! Okay. Ikaw muna. Ako muna yung magsasalita, no? Sandali muna. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. So sinabi niya siya daw ay may complaint. Siya daw ang may complaint. Kaya siya pumunta sa NBI. So kung mapapansin nyo, no, kanina sa intro, pinakita ko sa inyo na nagpunta ang NBI sa opisina niya. NBI ang nagpunta sa opisina niya para dalhin siya sa kanilang opisina. Hindi siya ang nagpunta sa NBI dahil meron siyang complaint. In fact, kaya siya dinala sa kanilang opisina, sa opisina ng NBI, ay dahil may mga complaints laban sa kanya. So dito pa lang no, mapapansin na natin, dinidistort niya yung truth, no? Inilalayo niya sa katotohanan yung mga nangyari kanina o nung mga naunang pangyayari. Pati yung pag-aresto sa kanya, medyo iniiba niya yung kwento para pumasok sa kung ano man yung iniisip niya na dahilan o palusot. Email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, merong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Nagkamali siya doon, no? Kasi mali siya doon sa date ulit. 2010 daw yung sinabi niya na yung optometry na case was 2010. Ang totoo niyan ay 2018 lang yung kaso. 2 years ago lang ito. At pangalawa, baka nakakalimutan niya na meron siyang karapatan na hindi magsalita nang walang abogado. Di ba yun na sinabi ko kanina, Miranda rights? Lahat ng sasabihin niya ay pwedeng gamitin para or laban sa kanya sa korte. Bakit siya nagte-testify ngayon? Kasi ngayon, kung ako ang maging abogado niya, unang-una kong sasabihin, tumahimik ka. Huwag kang magsalita sa press. Huwag kang mag-testify sa press. Huwag mong ilabas ang testimonya mo sa press. Dahil maiipit tayo niyan. Huwag kang mag-testify sa harapan ng press. Dahil mahuhuli ka. Mahuhuli ka sa sarili mong salita. At yan ang problema kay Norman Mangusin eh. Hindi niya alam kung kailan tatahimik. Okay, tuloy natin yung video.
optometrist. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo na mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa mata. At yan tuloy-tuloy kong ginagawa 3 beses taon. Okay, yan yung isa sa mga kasinungalingan sinasabi niya. Bakit kasinungalingan? Kasi mamaya makikita nyo, ang optometry law ay merong batas doon na nagsasabi na hindi ka pwedeng mag-practice optometry nang walang lisensya. Ngayon, tanungin nyo si Norman Mangusin kung meron siyang lisensya. Kung meron, o di pwede siyang mag-practice. Kung wala, o di criminal case yung ginawa niya. Hindi ho yun yung basta malulugi lang. Kasi napakababaw hong dahilan nung malulugi lang ang negosyo. Sinampahan siya ng kaso dahil nag-violate siya ng batas. Ang batas na yon ay ang RA 8050, ang optometry law ng Pilipinas. At nakasaklaw po doon sa loob ng batas na yon na hindi ka pwede mag-practice ng optometry kung wala kang lisensya. Yun po ang kanyang ginawa. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparahin yung disease order ng 2014 at saka yung warrant of arrest ng 2010 which is nagkaroon ng alias. At sa Facebook talaga kakalgalin, hindi mo pwede pakita mo na lang sa amin yung dokumento mo. Meron ka naman, sabi mo may hawak ka noong 2014, meron ka nung hawak ng 2010, ba't di mo na lang ipakita? Ganun naman kasimple yun. Kung may ebidensya ka, pakita mo yung ebidensya mo. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko sige mag-bail na lang huli ako. Para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mga mamayang Pilipino. Yan ang palagi niyang sinasabi. Yung next na video ko dito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit effective yan sa mga tao. Pero palagi niya ng kanyang scapegoat or palusot sa Tagalog. Yan ang lagi niyang palusot na kung ano man yung gagawin niya, illegal man to o legal, iyon ay para sa bayan. So pinapalabas niya yung sarili niya na parang isang Robin Hood. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ko ng Maguindanao, nakarating ko ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po akong pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming sa... So, binasahan na siya ng Miranda rights niya. Sinabihan na siya na huwag masyado magsalita kasi pwedeng gamitin laban sa kanya. Tapos, nag-usap sila ni Yulen Marcos, sinabihan uli siya na huwag masyado magsalita kasi pwedeng gamitin yung laban sa kanya. Pupunta na tayo sa press release or sa press con na ginawa ng NBI. Pupuntahan natin yun, no? Yung press con ng NBI na siyang naging, yung parang naging basihan ngayon ng mga tao para malaman kung madidetain ba siya o hindi. The National Bureau of Investigation, Director Eric Distor, wishes to announce the and confirms the arrest of Francis Leo Marcos. Ulitin ko lang arrest po ito, hindi po siya inimbitahan, hindi po siya pinuntahan sa opisina tulad ng sinasabi ni Norman Mangusin. Pumunta siya sa opisina para ayusin yung mga reklamo na inihain sa kanya. Hindi po, inaresto po siya. Kinukumpirma po yan ni Deputy Director Lavin. Dinig na dinig naman po natin, di ba? Baka sabihin nyo, fake news na naman. O baka sabihin nyo, meron na namang nag-voice over dyan sa boses ni Deputy Director Lavin. That's the name given to us in the booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested. Arrested ha? Baka kasi merong mga nabibingi eh. May mga nagsasabi dyan na na Normanians ang sinasabi. Inimbita lang daw si Norman Mangusin para magpaliwanag sa NBI. Tulad na nabagit ko kanina, mas maganda kung sasama si Norman Mangusin ng voluntary. Yung walang force, walang threat, walang intimidation. Dahil madi-default yung kaso o madi-default sila sa pag-aresto or mag-violate sila ng human rights pag sinabi niya na inaresto ko forcefully or hindi voluntary, ganyan-ganyan. So,
practice talaga yan ng ating kapulisan, ng ating otoridad, na imbitahan ka. Sasabihin sa'yo, iimbitahan namin kayong pumunta sa aming opisina para magpaliwanag. Sa pelikula lang nangyayari yung inaaresto ka namin tapos tatakbo, gugulpihin sa kadadalhin sa pulis. Sa pelikula lang nangyayari yun. Huwag kayong maniwala dun. Sa totoong buhay, sasabihin sa'yo ng kahit sinong otoridad, pumunta po tayo sa opisina, doon nyo po linawin yung kailangan nyong linawin. Or iniimbita namin kayo sa aming opisina para linawin kung ano man yung mga aligasyon na binabato sa inyo. So, wag po natin pangunahan ang sistema ng kapulisan natin. Pag sinabi pong inimbita, yun po yun. Kasi tulad po na sinabi ko kanina, hindi ho pwedeng ma-default sa pag-aresto. Dahil kapag na-default, pag may na-violate na human rights sa pag-aresto, madi-default sila, mawawalan ng silbi yung pag-aresto. Mapapalaya yung taong inaaresto nila. Dahil lang na-default sila sa proseso kung paano siya inaresto. Tuloy natin yung video. Pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 2018. This is binention na dito yung date 2018. Okay, binanggit kanina ni Norman Mangusin 2010. So sa totoong buhay pala hindi siya 2010, 2018. Violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. Okay, so sinasabi ngayon dito ni Director Lavin, Deputy Director Lavin, na meron pang ibang activities na ginawa itong si Norman na pwede nilang sampahan ng kaso. Alamin natin ngayon yan. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. Okay, may warrant na pinail na palang NBI 2006 pa lang. Matindi ka, Norman! The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. Human trafficking, malaki yan. Malaking ano yan, kaso yan. Non-bailable yan. Malalaman natin mamaya kung ano yung definition ng anti-human trafficking. Papakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin yan. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant. Sinabi ni Deputy Director Lavin na non-bailable ito. Okay? Non-bailable daw yung warrant na in-issue. Mas makikita natin ngayon sa mukha ni Norman Mangusin, mukhang nag-aalala na siya. mukhang nagulat siya doon sa pangalawang kaso, mukhang hindi niya in-expect. For his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung Republic Act 9262, VAUSI Law of Violence Against Women and Children. Mamaya pag-usapan din natin yan. Sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Gapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Mangusin, I'm sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Gustido. And the arresting division is led by no less than the Chief Vic Lorenzo. The accused in the warrants, 3 warrants so far we have. So 3 daw yung warrants na in-issue.
Pero maraming kaso na nakapaloob doon sa mga warrant. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga kaso na nandoon, mga violations doon sa loob. He's advised, again, of his right counsel as he has counsel. He is assisted by counsel. Si Norman Mangusin ay pinapalahanan ng kanyang mga karapatan na meron siyang counsel, na meron siyang karapatan na hindi magsalita, at meron siyang karapatan na ang counsel niya magsasalita on his behalf. Okay, kasama po yun. Pinapaalala po sa kanya na pwede niya pong gawin yun. He is also, again, advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to... Ayun, narinig niyo po, meron siyang karapatan na huwag magsalita sa harapan ng media. Okay, para ipakita po sa ating lahat na wala pong nilalabag na karapatan pantao sa pag-aresto kay Norman Mangusin. Again, to not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any forum. Yun. So nilinaw pa ni Deputy Director Lavin, lahat daw ng pwede niyang sabihin, lahat daw ng sasabihin niya ay pwedeng gamitin sa kahit anong forum. Kasama po dyan ang korte, ang Court of Law. Any questions? Sir, ano po yung background po noong, saka kailan po na ipalabas yung third case, third warrant po na bine-verify? Which one? Yung sa 9262? Yan yung last two, sir, na na-file, yung sa 2006, sir, yung final po ng NBI. 2006, we have here the agent who filed this case. He is now a chief agent or Chief Demetria. Chief Demetria? Sure. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Imagine, hepe pa lang siya ng anti-human trafficking. Nung una pa lang, nasa radar na sila ni Deputy Director Lavin, 2006 pa lang. Nasa radar na si Norman Mangusin ng NBI 14 years ago pa. Saan, sir? So, happy pa ako dito sa Manila. Yes, sir. And the agent at that time, who is now the chief, is Agent Demetria. Tapos, sir, yung isa po, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. So basically, sir, this is for 9262, abandonment of women, abused women, and your children. you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Baysira at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ko ako ng estafa, which is Tulad ng sinabi ko kanina, nagte-testify na naman siya dito sa ginagawa niyang to, no? So tulad po ng paulit-ulit na sinabi ni Deputy Director Lavin, may karapatan siya na tumahimik. Sana ginamit niya. Para pagdating sa korte, meron siyang bala. Kaso ngayon inuubos na niya yung bala niya. Laban ho kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan, hindi ko kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, nung ako po ay nabigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, isinasampahan din mo ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensen noong 2014.
Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi lang. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Dalin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasi yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanungin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente ba? Hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po ay ang aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity. Yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, aking masasabi. Pero alam po natin kasi nungalingan yun. Kasi meron siyang dalawang passport. Meron siyang passport na Norman Mangusin, tapos meron Norman Antonio Alejandro, tapos meron siyang passport na Francis Leo Marcos. Tatlo po ang naging passport niya. Ako may na-effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talagang sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po yung nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman Mangusin? Hindi po. Okay, so tinanong siya nung reporter, no? Tinanong siya, for the record, kayo ba si Norman Mangusin? Ang sinagot niya, hindi raw siya si Norman Mangusin. Mga kaibigan, nung unang-unang vlog ko pa lang kay Francis Leo Marcos, yun din ang unang-unang vlog na napanood ko sa kanya. Na siya at si Norman Mangusin, si Francis Leo Marcos at si Norman Mangusin are one. Sinabi pa niya, yes, they're one. I am Norman Mangusin, I am Francis Leo Marcos. Ngayon pa tingnan natin yung yung mga tatlong kaso na nabanggit ni Deputy Director Lavin. So ito yung warrant na inihain para doon sa optometry. So, ang na-violate daw dito ay violation of RA 8050. Okay, nung ni-research natin yan, that is the Public Act number 8050, an act regulating the practice of optometry, upgrading optometric education, integrating optometrists, and for other purposes. So, titignan natin yung RA 8050. So, ito yung batas na yun, no? An act regulating the practice of optometry, upgrading optometric education, integrating optometrists, and for other purposes. So, sa Section 5, makibabasa natin, prohibition against the unauthorized practice of optometry. Okay, so kung titignan natin, no, ang nakasulat dito, no person shall practice optometry as defined in Section 3 of this Act, nor perform any of the acts constituting the practice of optometry as set forth in Section 4 without having been admitted to the practice of this profession under the provisions of this Act and its implementing rules and regulations. So, ibig sabihin, ang sinabi, wala rong pwedeng mag-practice ng optometry, wala rong pwedeng gumawa niyan ng hindi isinusumite ang kanyang sarili sa implementing rules and regulations. So, ngayon, ang tanong dito, ano yung practice ng optometry? Dinefine siya sa Section 6. Ito yung authority to practice. An optometrist, okay, shall be required to indicate his professional license number and the date of its expiration.
in the documents he issues or signs in connection with the practice of his profession. He shall also display certificate of registration in a conspicuous area of his clinic or office. So, ano po yung sinasabi dito? Ang sinasabi po dito is, ang na-violate niya sa RA 8050 ay nag-practice siya ng optometry nang walang lisensya. Yun po ang kanyang naging violation. Ang naging isa pang warrant niya ay violation naman ng dalawang Republic Act, RA 8042 at RA 9208. Okay, ano yung dalawang yan? Ang sabi dito, sa kanyang warrant of arrest, noong 2006, ang tagal na nito, 2006 pa. Okay? Violation of RA 8042, Migrant Workers and Overseas Employment Act of 1995. Violation of Section 4, A and C, in relation to Section 6C of RA 9208. Ano po yung RA 9208? Qualified Trafficking in Persons. So, ito yung Migrant Workers Act. Okay, Republic Act 8042, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. So, puntahan po natin yung Section 6. Ano po ang definition niya? For the purpose of this act, illegal recruitment. Ang kanya naging kaso. Illegal recruitment po ang kanya naging kaso doon sa dito sa Migrant Workers Act. Okay? Ito po ang kanyang na-violate. Illegal recruitment and qualified trafficking, RA 9208. So, RA 9208, ito po yun. RA 9208, Republic Act 9208, May 26, 2003. Okay, an act to institute policies to eliminate trafficking, human trafficking, okay, in persons, especially women and children. Qualified tracking in persons, ano po yung nasa warrant? Section 6C. Section 6C, ito. Qualified tracking in persons. Okay. When the crime is committed by a syndicate or in large scale. Trafficking is deemed committed by a syndicate if carried out by a group of 3 or more persons conspiring or confederating with one another. It is deemed committed in a large scale if committed against 3 or more persons, individually or as a group. So, ano pong sinasabi nitong warrant of arrest? Ano yung sinasabi ng warrant of arrest na ito? Itong munang dalawa, kasi tatlo yung nakalagay dyan eh. Ito munang dalawa, itong RA 8042 at itong RA 9006. Okay? So, ano yung naging violation dyan? Ang naging violation dyan is dahil merong Migrant Workers and Overseas Employment Act, ibig sabihin, nag-recruit itong si Norman Mangusin at idinala sa ibang bansa. Yan po yan. Illegal recruitment, dinala sa ibang bansa. Ano po ang ginawa nung dinala niya itong mga taong ito sa ibang bansa? Bailable po ba ito? The bail for his or her release, liberty are hereby fixed at no bail case. No bail ito. Yung number 1. Ito yung human trafficking. Wala akong bail yan. Ano pa po yung nandito sa warrant of arrest na to na medyo hindi na-highlight? Ito po yung hindi na-highlight, no? Pakita ko po sa inyo. Itong estafa under Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code. Okay, ito yung Revised Penal Code. Okay, Revised Penal Code. Punta po tayo sa Article 315. Okay. Okay. Swindling and other deceits. Chapter 6. Swindling and other deceits. Swindling or estafa. Okay, Article 315. Number 2A. By using fictitious name or falsely pretending to possess power, influence, qualifications, property, credit, agency, business, or imaginary transactions, or by means of other similar deceits. So, dito sa warrant na ito, naipasok din yung pagpapanggap niya na isa siyang Marcos. O tatlong violations ang nandito sa isang warrant of arrest. Okay? Next. Last is the RA 9262, the violence against women and children. Ito yung warrant of arrest. Criminal case din for violation of RA 9262. Francis Marcos, violation of RA 9262 to bringing forthwith before me. Walang details, pero merong bail set at 24,000. Okay, so bailable ito, pero
dahil nga meron siyang naunang kaso dito sa second warrant niya na non-bailable, yung human trafficking, hindi siya mabibigyan or hindi siya nagrantan ng bail. Mga kaibigan, lalo na sa mga naniniwala pa rin kay Norman Mangusin. Matapos na nakita nyo na lahat, nakita nyo na yung kakulangan niya sa pagbigay ng bigas. Kung hindi pa siya siningil ng mga Talino Warriors, hindi siya magbibigay. Nakita nyo na rin yung mga inconsistency, yung mga paiba-iba niya ng kwento, yung mga pagsisinungaling niya, para lang maipasok yung agenda niya. Nakita nyo na rin nung inangkin niya na kanya yung Le Grand Tower, yung buong building mismo. Nakita nyo na rin narinig nyo na rin na sinabi niya na meron siyang kumpanya sa Japan na wala naman talaga. Narinig nyo na rin kung paano niya basusin yung mga taong tumutuligsa sa kanya. Kabilang ako doon. Ako, si Manuel Mejorada, si J.R. Balico, si Arnold Clavio, si Deo Macalma. Tumiklop lang naman siya kay Ben Tulfo eh. Hindi siya masyadong nagsalita doon kay Ben Tulfo eh. Mga kaibigan, kung sa punto na to, na nakakulong na siya sa NBI, naniniwala pa rin kayo sa sinasabi nitong Norman Mangusin na to. You're beyond hope. Kumbaga sa sakit, terminal na kayo. Dahil mga kaibigan, sa punto na to, nakita niyo na nailabas na namin lahat ng pwede namin ilabas. At mga kaibigan, huwag niyong sabihin na paninira yon. Hindi yun paninira. Ang paninira ay yung nagsasabi ka ng kasinungalingan tungkol sa tao. Ang ginawa ko lang po, 10 ng mga kasama ko, na tinatawag ng mga taong Talino Warriors, ay expose, ipakita sa inyo kung ano yung katotohanan sa mga sinasabi niya. Ngayon po, kung maniniwala pa rin po kayo sa punto na to, choice nyo na po yan. Wala na ho tayo magagawa dyan. Pero mga kaibigan, kung maniwala kayo, wala akong problema doon. Maniwala na lang kayo. Huwag na lang kayo magbigay. At bago ko po tapusin itong video na to, marami pong nag-message sa akin kanina, nagsasabi ng congratulations, naitawid namin naitawid ng Talino Warriors yung 2 buwan na mamayagpag si Norman Mangusin. Kahit na kami daw ay nababash, kahit kami daw ay araw-araw na inaasar, inaalipusta, pinagmumukhang tanga, ay hindi raw kami sumuko, no? So magpapasalamat lang ako sa mga tao na tumulong sa amin para maging posible yun, no? Una yung mga yung mga taong isinali ako sa mga Talino Warriors. Hindi ko naman po, sa akin po, I don't think I deserved it. Sa palagay ko po, hindi naman po ako ganun katalino. Pero sa pananaw nyo po, isinama nyo po ako. Maraming pong salamat. Sa mga tao po, katulad nila J.R. Balico, nagme-message sa akin, nagpa-follow up kung kamusta na ako, ano na nangyayari. Sa kanya rin po ako kumukuha ng iba kong dokumento na pinapakita po sa inyo. Kay Tres Rosas, okay? Kaibigan po natin yan, si Tres Rosas. Si Sir Manuel Mejorada. Si Sir Manuel Mejorada po, inaraw-araw naman yan si Norman Mangusin. Si Kwentong Barbero Taquero, maraming salamat. Si John Arsenio. Si Alam na Dis, okay? Maraming salamat sa inyo. Si Tik-Tik, okay, na lagi nagsishare ng mga videos ko kay Norman Mangusin, mga ina-upload ko tungkol kay Norman Mangusin. Si Eleanor Anonuevo, o kilala naman natin siya, no? Si Eleanor Anonuevo. Si Miss Cherry Salvador, si Primax TV, at si PH Most Wanted. Okay, maraming po salamat sa suporta na ibinigay nyo sa akin sa panahon na to, no? Pasensya na po kapag may nakalimutan pa ako. Okay, tapos gusto ko rin pong magpasalamat sa mga tao na nagbigay ng moral support ba. Sila yung mga defenders ko talaga sa Facebook page ko, no, napapansin ko. Kapag pag may mga nambabash sa akin, sila talaga yung, or pag may ina-upload ako, sila yung madalas nag-share, madalas na nagre-reply, at kapag may basher ako, sila rin yung sumasagot. Madalas pa lang sumasagot. Okay, so babatiin ko lang po sila, no? Hindi ko sinama yung buong pangalan for data privacy purposes, pero kilala nyo naman yung sarili nyo. So kapag special shoutout na lang po sa mga tao na to, no? Kay Onik, yan, si Oknik Chris, ayan, maraming salamat. Si Army Roldan, si Rose Ana, Rose Ana araw-araw nagme-message sa akin yan, minsan multiple times a day. Maraming salamat sa mga messages mo, no? Si Lunimoto S, si Rayson Respal, si Johnny Strikes, si Kat V, Maynard A,
Si Romantikong Antipatiko. Okay, si Choi Choi, maraming salamat. Si Daisy L, dalawa kasi yung Daisy so kailangan lagyan ng ganyan. Si Daisy L, si Daisy A, si Honey K, si Louis Sr., si A. Andaya Jr., Randy B, Paolo T, Grace GM, okay, you know who you are. Si Jack E, si Tita Mel, si JD, at si Yula D. Maraming pong salamat no sa mga suporta nyo. At kung meron pong hindi ko na isama sa listahan na to, wag po kayong mag-alala no. Lagi ko rin napapansin ko rin po 'yan. At na-appreciate ko rin po yung suporta nyo. Marami po kasi, sobrang dami po kasi talaga. Yung iba kasi sa inyo, protection na rin sa inyo 'yon kasi nasa government and public service kayo. So hindi ko na muna isinama. Okay? So once again, maraming salamat po sa suporta no. Congratulations sa ating lahat na finally no magkakaroon na ng hustisya yung mga tao na ipinaglalaban natin. Hindi pa po ito tapos no. Nag-uumpisa pa lang po yung part 2 o yung season 2. Sabi nga ni Maynard, yung season 2 ng serye nitong kay Norman Mangusin. Patuloy pa rin po natin itong babantayan at wag po kayong mag-alala. Lagi pa rin po tayo magbabanggit ng katotohanan at hindi po fake news tulad ng sinasabi ng mga ibang tao dyan.